again, let's all welcome Miss Jeneline Yabo, the original singer of Labis na Nasaktan. Ayan, once again, this is our first live interview. Ayan, anin ko to muna. Hello everyone! Good evening po sa ating lahat. Ayan, sa mga naghihintay po ng live, maraming salamat po sa paghihintay. Ayan. Good evening, Miss Ayan, happy Sunday. Miss Victoria. Ayan, para sa lahat po, ito pong ginagawa namin ng interview is to promote sa mga ganap sa buhay ni Miss Jeneline Yabo. At lalong-lalo na po, at nailabas niya na po yung kanta na Labis na Nasaktan na almost 4 years ago. Tama ba? 4 years ago na inantay. Nag-start po kasi siya, Miss Vic, sa nung 2020. 2020 ko siya kinanta. Almost 4 years ago. Opo. Ayan. May mga question ako dito na ni-ready para sa kay Miss Jen. Ayan. Para naman malaman din nung iba yung istorya nung kanta. Ayan. First of all, let's introduce yourself, Miss Jen. Sige po. Kinabahan ako. First time ko kasi itong gawin. Yung ganito talaga as in face to face. Kasi nung nakaraan, di ba nag-ano tayo doon? As in, live tayong dalawa magkasama. Ito. So, hello po sa ating lahat. Ako po si Jeneline Yabo. Yun talaga yung stage name ko. Pero yung full name ko is Jeneline Yabo Samante. And, ayan, I'm 31 years old. 31 years old na po ako. And from Mindanao. Ayan, some part of Mindanao po ako naka-base before. And then, currently living here in Changwon, South Korea. Ayan. Wait lang po. Ayan, thank you sa inyong magandang introduce. Ayan, my second question is, when did you start singing? And kailan mo na-discover yung talent mo sa pagkanta? Ayan, second question. Second question, ayan. Since bata pa lang ako, hindi pa nga ako nagsisimula, parang naiiyak ako. 6 years old, kasama ko kasi yung papa ko that time. And papa ko talaga mahilig kumanta. Siya talaga sa kanya ko nakuha yung genes ng pagkanta. And then, sa church, may church kasi dun sa namin, sa lugar ng papa ko. So, doon ako nag-start, 6 years old. And, ayun na, isipan nila na parang, pwede to, parang, may future to batang to. So, tinitrain ako ng papa ko that time, until elementary ako. Sa school, doon ako nag-start. Grade 2 student ako that time. And may ginanap na Singer of the Year competition doon sa school namin. Nag-aano sila ng parang competition para kukuha sila ng representative para every may ganap sa school, may kakanta. So ayun, doon ako nag-start talaga. Grade 2 doon ako nag-start. Doon nanalo ako. Continuous na yun hanggang nung nag-high school ako. At ayun na. Wow. And my third question is, sino yung naging inspirasyon mo sa pagkanta mo? From the very beginning talaga, since then, pamilya ko. Doon ako na-inspire talaga nung sinasabi ng mama ko, ay ng papa ko na, may future daw ako soon pag lumaki ako, ganun. Pati na yung ibang family member ko sa tuwing nagtitinda kasi dati yung mama ko sa isdaan. Alam mo yung marketplace, doon kasi nagtitinda si mama dati sa nung bata pa lang ako. Nagugulat sila kasi hinihiram ako doon sa kabilang pinapatungtong ako doon sa may yung ng isda, tapos pinapakanta ako doon, tapos binibigyan ako ng mga bisket, nagkakapera ako. So ayun, natutuwa yung mama ko. Kinakabahan siya, tapos natutuwa din siya kasi kumakanta nga ako. So ayun, very inspired ako na binibigyan din nila ako ng attention. Family member ko talaga, pinakaunang inspirasyon ko sa sa journey ko talaga.
Yan, wow. And my fourth question is, ano yung gusto mong, ano yung naranasan mo sa pagsali mo sa contest dito sa Korea? Yun doon ka nakilala Naranasan? sa pagsali. Dito Ano na yung sa South experience Korea mo? Yung mismo. hindi mo makakalimutan na experience sa pagsali mo sa contest dito sa South Korea. Ayun. Pinaka hindi ko talaga makakalimutan is aside dun sa aside dun sa pagiging inspired ko sa pagtungtong ng stage dito. Kasi sumasali ako dati sa mga singing festivals. Yung nananalo ako ng malakihang prizes. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi, di ba sa atin, sa Pinas, sobrang laki na ng impact sa atin, manalo tayo ng consolation prizes, yung mga ganong bagay. Tapos nung dito, nanalo ako, nagka-champion ako for how many, parang hindi pa lang tapos yung month, nag-audition ako sa iba, natanggap ako, tapos nanalo ako, nag-champion ako. Yun ang pinaka-best part sa buhay ko na nangyari sa mga singing events ko dito. At doon ako nakilala talaga. Wow. Tapos ayun, nakakatanggap ako ng malalaking Very prizes. proud Pinoy kasi hawak-hawak mo yung ating bansa sa Thank pagsali mo. you. At ang aking follow-up question is, ano naman yung ma-advise mo sa mga kagaya mo din na sumasali sa singing contest, mga aspiring na gusto rin sumali sa singing contest dito sa South Korea at gumawa ng pangalan? Ayan, sa Ayun! mga aspiring singer. Ang pinaka-una talaga sa lahat, dapat inspired ka sa sarili mo. Dapat may inspirasyon ka, dapat may kinukunan ka ng lakas eh. At unang-una dyan is God. Dapat lahat ng gagawin mo sa buhay, lahat ng mga desisyon mo, unahin mo talaga si God. Huwag mong kalimutang ipapasa kanya muna yung mga desisyon na gagawin mo. And ayun, pag gustuhin mo talaga yung isang bagay, dapat maging humble ka din. Huwag mong kakalimutan na ibaba yung sarili mo muna bago ka iangat ni God. Kasi kung hahayaan mo yung sarili mo na eto ako may talento ako, iaangat ko yung sarili ko without God, without prayer, hindi ka talaga aangat. So, isasama mo yan palagi. Humbleness mo, good heart mo, ayun, inspiration, ayun. Tsaka, saka mo na gawin yung mga bagay na gusto mo gawin. Unahin mo muna yung tatlo para sa akin lang talaga. And ayun nga, maging confident ka sa sarili mo. Bigyan mo ng credit yung sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay. Basta kasama mo yung tatlo. Yung pagiging inspired mo at si God talaga first of all, and then yung pagiging humble mo sa sarili mo, yung good heart mo. Pagkasama yung tatlo na yon, lahat ng gusto mong gawin sa buhay mangyayari yon. Pag maging confident ka lang din, gawin mo sa sarili mo muna yon, ipunin mo yon bago mo ibuhos sa mga pangarap mo. Ayan. Ang ganda ng mga sinabi mo, Miss Jen. Ayan, meron naman akong gustong itanong. Nawala dito yung sa aking questioner eh. Nung Kinabahan time ako ng dyan. contest, nung time ng contest, yung habang sinusulat mo yung labis na nasaktan, ano yung hindi mo makakalimutan na part doon sa lyrics na nilagay mo na tumatak sa puso mo at habang sinusulat mo yun? Kasi sobrang lalim ng pinaghugutan eh. Kaya yun din yung gusto kong itanong para malaman ng mga tao na saan galing yung lyrics ng labis na nasaktan na hugot na grabe talaga yung lalim. Ayan. Sige po. Bago muna inom muna ako ng tubig. Kinabahan ako. Sige. This is live. Kaya nga po, nangyayari po to sa live talaga. Hindi ko inakalang may mga questions na ganyan ha. Pero ayun, thank May you. question na tago. Oo, hindi ako nakapag-prepare ng mga questions mo. Pero sige, at dahil true to tayo sa mga sarili natin, ayun, sasagutin natin yan. So, ano kasi, yung Bawal labis umiyak. na, ayun, yung labis na nasaktan kasi talaga is, sa live kasi, Miss Vic,
andun yung Korean partner ko that time. Siya mismo yung ano eh, sa kanya nangyari yung ano, kumbaga, sa kanya, siya yung dahilan kung bakit nasulat ko yung kanta na yon. Siya din yung dahilan kung bakit napili ko yung kanta na yon para lagyan ng ano, ng Tagalog translation. At nandun din siya mismo sa live na yon, sa live performance ko. So, alam mo yung gusto mong umiyak pero hindi mo magawa. So binuhos mo sa paghugot ng ano song mismo dun sa ano sa stage na yon. Nandun kasi siya kaya yun sobrang parang nagkaroon ako ng strength ba na hindi man niya maintindihan for at least alam niya kasi yung Korean lyrics doon, Koreano siya eh. So ayun, nailabas ko. Parang ito yung gusto kong ito yung mga nangyayari na hindi ko masabi Gusto mo sa'yo. sabihin. Kasi silent lang kasi ako every time na may misunderstandings kami. Wala, hindi ako nagsasalita as in silent lang ako. Kaya hindi ko nasasabi yung mga gusto kong sabihin. Kaya dun sa part na nandun ako mismo sa stage, parang dun ko binuhos yung yung emosyon ko. Yan, narinig niyo po ang istorya ng labis na nasaktan. Ayan, ano naman yung bagong aabangan ngayong taon na to? Yung mga bago mong announcement. Wow, announcement. Ayun. So, syempre, nagpapasalamat muna ako dahil eto nakilala yung labis na nasaktan na kanta. Kasi without sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng kanta na yon, hindi ito mangyayari sa buhay ko. And ayun nga, may mga bago po akong nagagawang kanta dahil din po sa inyo, sa mga solid supporters ko, sa mga solid na nakikinig sa mga awitin ko. Ayan, lalong-lalo na sa labis na nasaktan. At ito, yung ginawa namin last year ni Mr. John Ray Logatiman, yung ating champion naman dito sa Korea doon sa pagdating sa boxing. Ayun, yung bago naming ginawa na kanta nung last year pa lang, Yakap. Ito, sana abangan po talaga nila to kasi maganda din ang lyrics nito ng kanta na to eh. Naka-base din siya sa storyline ng buhay natin. Yeah. Tapos, ito, bagong sinulat ko na kanta kasi, syempre, last time na-inspire na naman ako para magsulat ng parang translation lang din siya. Yung pagdating ng panahon, ginawan ko po siya ng Bisaya version. And, ayun, sobrang nakaka-inspire po kasi para sa akin yung isulat yung kanta na yun. At may reason din kung bakit nasulat ko yun. And ayun, sana abangan po ninyo at magkakaroon na po kami ng music video niyan na i-release ko din this coming mga ilang days or ayun. At syempre, meron pa pala. Meron pa magkakaroon din kami ng collaboration with the UNARU member. Ayun, magkakaroon kami ng collaboration yan. Parang yakap din siya, love song rap. Ayun, so sana abangan din po ninyo yon. Ilalabas po din namin yan soon. And Ayun. plus, And with some artists, ayun, some artists, sige. oo. Plus may binabalak po kami na i-release ulit na, not ulit, but may i-release din kami na combination or collaboration na kanta with Miss Victoria and some other artists na din sa other group. Rapper din sila and from nga yun na Miss Vic? Subtel. Subtel group. Ayan. Magkakaroon din kami ng collaboration with them. So, ayun. Sana abangan po ninyo yun, guys. Ayan, my last question is, hindi siya actually question. I give you a chance na sabihin mo yung anong gusto mong sabihin sa mga fans at viewers and followers. Yun, these are your chance. Wow. Ayun. Sa ating lahat po, especially po sa mga solid na nagsusuporta po talaga sa akin. Ayun, lagi ko po sinasabi, hindi po ito mangyayari lahat kung hindi po dahil sa inyo. Hindi pa ninyo ako nakilala ng lubos talaga dahil lang sa kanta ko kaya nyo ako nakikilala. Kaya eto, paunti-unti ko pinapakilala yung sarili ko sa inyo at sana po ay
ayun, sana po ay mas mahalin niyo pa rin po ako bilang ako sa pinapakita ko kasi gano'n lang talaga ako. Gano'n lang po anong pinakita ko online sa social media kasi hindi naman kasi ako talaga makalikot dati. Ngayon niyo lang ako nakilala. Nagpapasalamat ako at andito kayo. Especially na minahal niyo yung kanta ko at sana patuloy po ninyo akong suportahan. Ayun, kasi hindi mangyayari nga talaga sa buhay ko kung wala po kayo. Kaya gusto ko kasama ko kayo sa journey ko. Sa mga pangarap ko, sana sa pagtupad ng pinakatuktok ng pangarap ko, ando doon pa rin kayo. Yun talaga yung pinakagusto ko. Kasi madamdamin kasi ako eh. So kung sino yung mga tao na nasa likod ng pag-angat ko, siguro katulad nito, dati kasi tahimik lang ako, hindi ako ma-post sa social media ng mga kung ano-ano. Ngayon na-inspire ako kasi andiyan dyan si Miss Victoria. Andiyan dyan yung mga bago kong, Bawal umiyak. ano ba yan? Andiyan dyan yung mga bago kong kaibigan na, huh, hindi ko inasahan kasi hindi nga naman talaga ako lumalabas ng bahay dati and ayan ka, hindi mo ako sinukuan. From the start, andun ka. Yan. Nandito lang kami, mga kapwa natin, OFWRT. Sino-sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang, Mm. di ba? Kaya ito Kasi po yung purpose ng interview. nakakalungkot minsan, kahit masaya ka naaabot yung pangarap mo kasi oo, naabot ko yung pangarap ko nung sumasali ako sa mga singing contest, nanalo ako, naging champion ako. Ako lang yung Pinay na sumasali. Tapos yung iba, puro Korean sila. Ang malungkot lang dun is mag-isa akong lumalaban. Tapos ngayon, andyan kayo. Ah, yung sinasabayan niyo ako, yung tinatanggap niyo ako kahit makulit ako, yung may nakakalaro ako, yung may nakakasama ako sa journey ko. Masaya lang ako kasi ah, andyan kayo mga bago kong nakilala. Kasi sinasabi ko nga talaga, hindi naman sa pagiging loner, pero hindi kasi ako nakikipaghalubilo. Mahilig ako makipaghalubilo, pero yung yung part na nakikipag-ano talaga ako, yung nakik Banding. bonding always sa mga ibang Pinoy, ganun. Hindi yun kasi nangyayari sa akin dati. And andyan kayo, thank you. Lalo Ayun. na yung mga Siyempre, fans ko. sino-sino pa ba yung magtutulungan? Kaya nga po itong purpose ng interview ko is to malaman ng tao yung istorya sa bawat kanta na inilalabas namin ng mga artist. Lalo na especially mga OFW artists para sama-sama. Ayan. Ngayon naman po, bibigyan ko ng chance yung mga viewer na magtanong na 3 tanong. I-open ko yung comment section para may chance po Hello. kayo na magtanong kay Miss Jen. At na kay Jen naman po yun kung sasagutin niya for her privacy. Ayan. I-open ko lang po muna yung comment. Ay, Ayan, open na yung comment section. Ready na po ang magtanong kung sino po yung gusto magtanong. Bibigyan ko po kayo ng chance na magtanong po sa kanya kung ano yung gusto nyong itanong sa kanya. Sa narinig nyo yung interview namin at yung story ng kanta. Ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng viewer na nandito. Ayan, please continue support OFWR Twist and Miss Jeneline Yabo. Ayan. Habang wala pang nagtatanong, meron ako naman na dagdag na tanong. sige. Ayun nga daw, may Ayan. nag-aabang daw sa pasabog na interview. Ay, thank you. Ayan, yung tanong ko naman is, ano yung naramdaman mo at finally, na hawak mo na yung title ng kanta for almost ilang taon mo din na inantay. Ano yung 4 naramdaman years. mo? Ayan, ano yung gusto mong sabihin? Ayun, syempre, unang-una talaga sila, thank you. Kasi nandyan ka sa likod ng
itong pangyayari na 'to. At, sobrang saya ko kasi for how many years tumahimik lang ako, eh. Hindi ko binibigyan ko din ng chance yung iba na siyempre ano, magkaroon ng kumbaga not actually na pera pero, literal naman talaga na gano'n, eh, parang business to business na lang. So ano, siguro for how many years na nananahimik ako, puwede ko naman na siguro, angkinin yung sarili ko talagang gawa, yung art ko talaga na ginawa. Kaya ayun, sana pagbigyan na ninyo ako ngayon. Ayan, finally, nasa kanya na po yung title at meron na pong legacy na nilalakad na hawak na po namin yan. Kaya finally, may masasabi na owned by Miss Jeneline Yabo. Please continue support OFW artists and Miss Jeneline Yabo sa mga ilalabas naming mga kanta. Ayan guys, kung wala pong magtatanong, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa aming short interview. Ayan. Pero kung meron po Yan. kayong gustong itanong kay Miss Jeneline Yabo, pwede po. Tatlong Huwag po tanong kayong na mahihiya. Oo. nasa sa kanya po kung sasagutin niya for her privacy. Ayan. Ay, may gustong magtanong si Ate Juliet. Ayan, Ayun. ang tanong niya, ito ang tanong ko kasi, sa pag-akyat, pag-angat pa lang maraming mga basher, paano mo i-handle? Ayun, ang title ni Ate Juliet. Ay, ang title. Ang tanong ni Ate Juliet, paano mo i-handle yung mga basher? Yan, nangyari din Ang sa akin. ganda eh. ng tanong. Thank you so much po, Ate Miss Juliet Juliet. from Gwangju City. Wow, ang ganda ng tanong. Parang hinihintay ko talaga yung tanong na yan po. Kasi, sa hindi pa ako naangat doon, yung mga bashers talaga nandun na eh. Especially na hindi pa nila ako kilala talaga, as in pangalan pa lang yung nakilala. Tapos nangyari po siya nung nag-concert po ako, may naririnig na po ako, as in mismo nandun ako na may basher talaga. Tsaka sa online din, may nagme-message sa akin na iba. Hindi ko na lang po pinapansin. 'Pag alam ko pong negative yung yung iko-comment nila, siyempre nasasaktan po ako, pero ang ginagawa ko po is iniisip ko na lang na parang mas masasaktan ako kung tatanggapin ko yung negative na na comment nila. Kaya ang ginagawa ko po is pinapasaya ko yung sarili ko. Nililibang ko po, ginagawa ko po yung mga bagay na mas ikakatuwa para sa sarili ko, para makalimutan ko yung mga sinasabi ng ibang tao na negative. Ganun ko po ina-handle yung ko. Lumalabas yung kusang kakulitan ko para makalimutan ko po yung mga negative na komento ng ibang tao. Yaon po. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat sa tanong mo, Miss Ate Juliet. Ayan, may second question naman is si HL. Question niya, di pa ba papasukin ni Jen ang pag-showcase ng talent niya sa TikTok as streamer? Ayan. Ayan, Miss Jen, papasukin mo na ba ang TikTok? Maraming salamat po sa tanong ninyo. Ayun. Bago po kasi ako magkaroon ng ibang social media tawag nun accounts or TikTok, mga ganitong basta social media accounts. Nag-stream na po ako dati dito, Korean broadcast po siya. Kaya nangyayari po kasi sa akin nun is, ang daming bashers, grabe, mga Korean. Kasi walang Pinoy doon, Korean stream nandun. So, pinasok ko yun, 1 year higit, magto 2 years din ako nun. After ko kasing kumanta lumalabas sa television, may nag-aabang din po sa akin dito. Kasi nakapasok po ako sa entertainment. So, ayun, pinasok ko po pag-i-stream dito sa Korea. Korean live broadcast po siya, as in nagko-Korean po ako. Ang dami kong bashers po. Ayun, madaling araw din po ako natatapos. Minsan hindi po ako natutulog nun kasi yun po nagiging job ko po nung time na yon. Nag-online singing po ako, online, ganun yung content ko that time. At ang dami kasing bashers ang nangyayari po, nasasaktan ako. Kaya may trauma po ako. Kaya
ayun, nasa sa isip ko din po yung papasukin ko talaga yung mundo ng pag-i-stream po. Pero sa ngayon po, slowly siguro muna po. Eto, oo. Parang need ko pa ng more interaction with Miss Victoria. Ayun. Ayan. Ayan guys, abangan nyo sa mga live. Dito lang yan, Maraming abang-abang salamat lang. po. Mm-mm. Meron pa bang gustong magtanong? May isa pa po kayong tanong na gusto nyong i-share sa kanya at sasagutin niya po yan live. Po Baka kayo meron pa mahihiya. po. Maraming salamat po. Mhm. Yan, patugtugin muna natin, music background natin yung kanta. Thank you daw sa Siyempre. magandang sagot. Oh, thank you so much po. Thank you po sa lahat ng nandito and happy Sunday. Ayan. Meron pa po bang gusto magtanong bago tayo mag-end? Sa galing niya, nabibitin pa pa. Just confidence niya. Ayun, ayun sabi ni HL. Ang galing mo Ay, daw, maraming nabibitin salamat pa ba po, sana HL. Ayan, meron pa po ba Naku. kayong last question na gustong itanong kay Miss Jen? Ayan. More power din po sa inyo, sa mga nagsusubaybay po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa mga nandito. Kanina pa sila actually nag-aantay sa live interview. At hindi na, ini-invite ko rin kasi si Mr. John Ray. Baka nahihiya. Ayan. Ayan po yung, please continue support po yung mga OFW natin. Ayan, papakilala po namin yung music arranger po namin. Ayan, si Mr. John Ray Logatiman, isa pong boxer champion dito sa South Korea. Siya po yung gumagawa ng aming music background. Siya po yung arranger and recording and mixing. Siya po lahat ng gumagawa. Nasa likod ng aming magagandang awitin. Ngayon, busy pa siya eh. Kaya rapper din. Yes Ma'am po. Jen, rapper good po. evening po. Hello din po. Good evening din Ayan, po. maraming salamat po and continue support OFWRT South Korea. Ayan, meron ka pa bang last na gustong isabihin sa lahat ng mga viewer at mga nandito ngayon? Miss Jen, may dagdag ka ba na gustong sabihin sa kanila? Ay, opo, meron. Ayun nga, nagpapasalamat na ako kanina sa inyo, 'di ba? Ayun, hanggang pasasalamat talaga sa suporta niyo. Sana po, kung ano man po yung mga pangarap natin sa buhay, tuloy lang po natin 'yan. Huwag po tayong susuko. Kasi lahat ng nararanasan natin, 'di ba, may ups and downs 'yan. Hindi naman palaging nasa baba lang tayo eh. Aangat at aangat pa rin tayo pag gustuhin nating umangat. Pero syempre magkasama yung tatlo, inspirasyon, pagiging good heart mo, pagiging humble mo. At syempre, number one talaga, huwag kakalimutan si God. Ayan, isasama natin yan palagi, yung dasal talaga. Kaya maaabot at maaabot natin yung mga pangarap natin. Continue lang, laban ng tayo sa hamon ng buhay. Ayun! Okay, Miss Jen, I give you a chance to promote your social media sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga fans. Dahil later, ipopost ko rin to sa aking Facebook para makita rin ng mga nakakararami ang ating live interview. Ayan. Ayun. You can promote your social media. Kakasimula ko lang po kasi. Thank you, Miss Victoria. Ayun. Yung Facebook account ko po, Jenilyn Yabu Samante. Yun po talaga yung ginagamit ko ngayon. At saka, Jenilyn Yabu page po sa aking personal page. Yung account ko po na yun is, doon po ako nag-update din ng mga ibang, as in mga kanta ko lang, and then mga videos, ganun. Pero yung lagi ko pong ginagamit na account ko is Jenilyn Yabu Samante. Yun po. Sana i-follow po nyo yun. At ang aking Instagram din po, Anjeni8. Yan po sa aking Instagram. At sana i-follow din po ninyo ako doon. At ito, sa TikTok ko po, since naka-private pa po siya ngayon, siguro i-clean ko muna siya bago ko talaga siya pasukan pasukin yung pag-i-stream, ganun. So, Anjeni5 po, Anjeni 5 po, paki-follow din po ako dito. And also Ayan. Spotify. Promote my Spotify music platform. Ayun pala, opo.
Sana po makinig po kayo ng mga awitin ko. Ayun. For more songs pa po na darating, na gagawa pa po kami ng mga bagong kanta and syempre mga music videos na nakaka-inspire din. Ayan, ang aking Spotify po. Jeneline Yabo. Ayan, masisearch nyo naman po yan. And of course, my YouTube channel po. May konti pa lang naman po din yung mga Official followers ko dun. YouTube channel niya. Para hindi magkamali yung iba. Na naliligaw. Naliligaw, pusong ligaw. Charot! Ayun. Jeneline Yabo po. Ma'am, masisearch nyo naman po yun. May official na po ako YouTube channel. Paki-follow na din po ako doon. Ay, paki-follow no. Paki-subscribe. Ayun. Ayun. Maraming salamat sa interview natin na to. Ngayong araw na to. Ngayong Sunday. Ayan, ito na po yung simula. Dahil ito po yung first episode ko ng pag-promote sa mga kapwa ko artist na OFW na may kanya-kanyang kanta na kinocompose. Yan. Just PM me for your interview to tell your story behind your song. Congratulations. Yun. Ay, thank you po. Yung music video ng Labis na Nasaktan, ilalabas po namin yan soon. Ayun pala yung i-announce mo pala yun. Yung Labis na Nasaktan full Tagalog. Tagalog na siya, wala nang Ayun. halong Korean. Yung original na po talaga na as in, ginawan ko po siya ng full version po. And big production po siya na mangyayari po talaga this mga coming months po. This 2024 mismo, ayun, gagawan po siya namin ng music video. At yun, babaguhin ko na po siya ng full version na po siya ng Tagalog. Thank you! Ang cute nun! Nakakano yung gifts. Nakakatawa. Ang cute! Oo. Ayan, maraming salamat po sa nagbibigay ng gifts. Ayun. Abangan nyo po yung Labis na Nasaktan full music video na ilalabas namin soon. Yan, Pero part of bago po OFW yun. artist. Bago Sige, po, abangan nyo po muna yung pagdating ng panahon Bisaya version. Baka po may mga Bisaya dyan. Pag-abot sa panahon. Maganda rin po yan. Abangan. Ayan, pwede pa ba bigyan sila ng sample ng part sige. nung Ay, may crown ka! Ang cute! Ay, sayang. Salamat po sa Hindi mo nagbigay ng nakita. hindi. Sayang. Pero ni-screen record ko naman siya, mapapanood ko siya. Ayan, salamat po sa nagbibigay ng gifts. Grabe, salamat po. Ayan, once again, bago tayo mag-end, maraming salamat po sa inyo. Once again, I'm Victoria Dumale sa aking social media account. Lahat po yan, isa lang ang aking pangalan. And dito po sa TikTok, 86 Victoria. Once again, thank you sa aming live interview, OFW Artists. Live interview. Yan. Congrats po. Congrats din po sa lahat. At maraming salamat po sa lahat na nandito. And happy Sunday. Ayan, once again, Miss Jeneline Yabu. Would you Thank like you to so thanks to much. everyone? This is your chance to thanks to everyone. Yan. Ayan. So, ayun nga. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At nandiyan kayo sa likod ng aking alam niyo na yon sa likod ng mga eto, nangyayari sa buhay ko, nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Sana po patuloy po ninyo akong suportahan at sabayan sa aking journey. Kami po ni Miss Victoria ay nandito lamang po para magbigay ng inspiration po sa inyong lahat. And gagawin po namin ang makakaya namin para po ma-inspire din po kayong lahat. Ayun, patuloy po ninyo kaming subaybayan, guys, at patuloy rin po namin kayong papasayahin sa aming mga ginagawa sa buhay. Ayan. Thank you so much po. Mabuhay po tayong lahat. And salamat po. Ayan, I will end the live po in 3, 2, ayan.